Si Rafael ay ang natitira na lamang na single. Si Jairus kasi na mas ahead sa kanya ay nauna nang maging settled ang pamumuhay kumpara sa kanya. Paano ba naman, nakabuntis ito't tinakasan? Para kay Rafael, malabong mangyari sa kanya yun. Hindi naman kasi siya gaya ng kapatid niya na pumunta ng club para lamang mambuntis ng babae. Dahil kahit anong pilit sa kanya ng mga magulang niya, hindi siya mag-aasawa agad, mabigyan lang ng apo ang mga ito. Iba-iba man ang nakakaharutan niya, protected naman ang alaga niya at laging nakakapote. Mahirap na dahil baka ang maging ending, magaya siya sa kapatid niya. Ngunit tila, maiiba ang ihip ng hangin para kay Rafael. Dahil makikilala niya si Helena, simpleng dalaga na may payapang buhay kahit pa hindi ito galing sa mayamang pamilya. Nakuha nito ang atensyon ni Rafael at nahumaling siya sa dalaga, unang kita niya palang rito. Gusto niyang makuha ang dalaga, ngunit dahil hindi basta-bastang babae si Helena, kailangan niya itong mapaniwala at mahulog sa kanya na kinakailangan niya ng matinding pagpapanggap. Itatago ni Rafael ang true identity niya sa dalaga upang hindi ito maging mailap sa kanya. Ngunit magtagumpay kaya si Rafael na makuha ang loob ng dalaga? O mas lalo lang itong maging mailap kapag nalaman nito kung sino talaga siya? Ating alamin ang buong kwento. Tito, napangiti si Rafael na ang unang sumalubong sa kanya ay ang pamangkin niyang si Sean. Nandito pala ang paborito kong pamangkin. Where's Dad? At saka bakit wala ka sa school ha? Napakunot ang noo ni Sean. Rafael, it's Saturday. Tignan mo nga ang sarili mo pati araw hindi mo na alam sa sobrang pagpaparty at pambababae mo. Sumulpot si Jairus na nakakatanda niyang kapatid. Jai naman, napakaseryoso. Bro, gusto ko lang namang mag-enjoy. Binata naman ako so why not? At isa pa, hindi kasi ako tumitingin sa kalendaryo dahil ayoko makita na palapit ng palapit ang... Pinutol siya ni Jairus. Ang pagkawala mo sa kalendaryo? Grow up, Rafael. Cause our parents assuming na this year, kakasal ka na't mag-aanak. Napahagik-gik si Sean dahil sinabo na naman siya ng ama nito. Bro naman, stop pressuring me. Wala kang pinagkaiba kay mommy at daddy. Love, wag mo nang pagalitan at pilitin ang kapatid mo kung wala pa talagang balak. Mahirap pumasok sa isang relasyon na hindi mo napaghandaan. Saway ng asawa ng kapatid niya na si Clara. Pinagtatanggol mo pa kaya lumalaki ang ulo niya ni. Gusto ko lang na hindi na siya makipag-flirt sa ibang babae. Mamaya makakuha ka pa ng sakit. Inis na baling nito sa kanya. Sure ka ba na malilinis sila? Nakakahiya ang sakit na galing sa pagiging babaero. I swear, itatakwil talaga kita Rafael. Bro, seryoso ka? Maingat ako no, palaging may kapote ang body ko. Natatawang sagot pa niya na ikinailing naman ni Clara. Hinayaan na sila nito, inambahan siya ni Jairus. Loko ka talaga, Sean, huwag kang gagaya sa tito mong ubod ng babaero. Pangaral naman ni Jairus sa anak nito. Napasulyap siya kay Sean at ito ay kinindatan. Gotta go brother, salamat sa pangaral. Para ka talagang si daddy. Napahalakak pa siya. Clara, tawag ka lang kapag gusto mong iwan na tong kumag na to ah. Tatakas talaga kita para mabaliw to kakahanap. Gusto mo na bang mamatay? Banta ni Jairus sa kanya. Ngunit bago pa siya mahawakan ito, tumakbo na siya palabas ng bahay. Dumiretso na siya sa kotse niya dahil may party na naman siyang pupuntahan. Gabi-gabi naman siyang nasa club dahil saan pa ba niya uubusin ang oras niya kundi sa club na naman kasama ang maloko niyang tropa na si Neo. Sa umaga naman ay para siyang vampira na nasa loob lamang ng silid. Hindi rin siya umuwi sa magulang nila dahil tiyak na sermon araw-araw ang tatamuhin niya. Namamalo pa rin kasi ang ama nila kahit pa nasa tamang edad na sila ni Jairus. Helena! Natanaw ni Helena ang grupo ng mga tao na kumakaway sa kanya. Reunion kasi nila sa high school at dito na pag-usapan sa club na ganapin. Ayaw man sana niya wala na siyang nagawa dahil mapilit si Nori. Si Nori ay naging kaibigan niya na simula first year high school at hanggang ngayon matatag pa rin ang kanilang friendship. Sayang naman daw kasi na hindi sila pupunta. Nakabili na ito ng isusuot nila. Nilibre siya nito dahil wala naman siyang igagastos para sa luho na ito. O kung may naitatabi man siyang pera mula sa trabaho niyang pagtitinda ng mga gulay, mas gusto niya itong igastos sa pangangailangan ng kanyang mga magulang. Bes, kanina pa kita hinihintay. Nori kasi naman nagdalawang isip ako eh. Nakakahiya yata tong suot ko. Hindi ba lumuluwa na ang katawan ko?
Sana kasi palda at t-shirt na lang yung binili mo sa akin. Gaga ka! Hindi mo ba alam na ikaw ang star of the night? Sobrang ganda mo, bes. Patok na patok ang beauty mo. Pansinin mo na lamang sila na hindi maalis ang titig sa'yo, lalo na sa mga kaklase natin na lalaki. Nori, wala naman ako natapos eh. Ikaw lang naman ang nakapagtapos sa ating dalawa. So, big deal ba yun? Wala silang pakels if di ka tapos. Hindi mo dapat binababa ang sarili mo. Gaga ka talaga. Hinila na siya ni Nori patungo sa kanilang mga kaklase. Si Helena nga pala nandito na. You look great, Helena. Puri ng isa sa mga naging kaklase nila. Sunod-sunod naman na pinuri siya ng mga ito, liban sa kampo nila Natasha. Si Natasha ang pinaka-popular sa kanila noon pagdating sa payamanan, ngunit siya ang top 1 sa klase nila at pangalawa lamang ito. Long time no si Helena. What's good? Let me guess, naging doktor ka ba? Hindi eh. Iwas ang tingin ni Helena. Wala kasing sapat na pera para sa course na gusto ko. That's so sad. Sayang naman Helena, matalino ka rin naman. Well, ako naging doktor ako. Congrats Natasha. Nakangiti niyang bati. So anong trabaho mo ngayon? Maid, basurera o tindera? Don't be shy Helena. Marangal na trabaho yun no? Pinapalakas ba talaga nito ang loob niya? O mas lalo siya nitong binababa? That's not important. Sumabat si Nori. Natasha, reunion natin. Sa tagal ba naman ang hindi tayo nagkita-kita? Siguro naman wala na yung nakaraan no? At saka tanda na natin para maging immature. Yeah, wala naman akong ibang ibig sabihin eh. Hugas kamay na naman ito gaya noon. Sabi na nga ba't hindi magandang ideyang pumunta sa reunion na ito? Ayaw lang niyang magtampo si Nori kaya nagpaalam na lang muna siyang magsi-CR. Binaybay ni Helena ang maingay at mataong daan tungo sa CR. Ngunit naharang siya sa bandang kalagitnaan. Hinarang siya ng lalaking lasing at wala na yata sa sarili. Inaya siya nitong sumayaw. Miss, sayaw naman tayo. Sobrang ganda mo eh. Sa tingin pa lang nito, hinuhubaran na siya nito. Pasensya na pero ayoko. Magalang niyang tanggi. Ngunit hinawakan pa rin siya nito. Nagulat na lamang siya dahil bago pa man siya mahila ng lalaki ay may pumukpok ng bote dito. Estrangherong lalaki na may matipunong katawan. Nakita niya dahil nakasando lang ito. Umigting ang panga nito nang magtama ang kanilang paningin. Gusto mo bang ihatid na kita? Hindi na, salamat. Tanggi niya at agad itong nilagpasan. Ngunit hindi na siya sa CR tumungo, kundi palabas na sa club. Pinahid ni Helena ang luha niyang kusa na lang bumagsak. Nasasaktan siya dahil napakaliit ng tingin ng iba sa kanya, lalo na ni Natasha. Ngunit natigil ang pagmumovement niya nang biglang may mag-abot ng panyo sa kanya. Miss, ayos na. Pinatulog ko ng lalaking bumastos sa'yo. Siya na naman? Bakit ba hanggang sa labas? Sumunod pa ito. Ngunit hindi kasi mapang-away si Helena. Mailap lang siya sa mga lalaki, ngunit hindi niya ugali ang mamahiya. Ayos lang ako. Tipid niyang sagot bago inayos ang sarili. May kasama ka ba? I have a car. Pwede naman kitang ihatid if you want. May sakit ka ba sa mata? Yang kasing isang mata mo kumikindat-kindat. Pambabasag niya sa estrangherong lalaki. Funny ng joke mo, benta sa akin. Sakay nito sa kanya. Bes, sorry. Sabi sa akin ng isang kaklase natin. Nakita kanya na hinarang ka ng lasing na lalaki. Ayos ka lang? Hindi ka ba nasaktan? Alalang-alala si Nori sa kanya. Halos hindi na nga nito napansin ng lalaki na katabi niya. She's fine. By the way, Rafael nga pala. Niligtas ko siya so you don't need to worry. Sabat ng lalaki at ito na mismo ang nagpakilala kay Nori. Bigla naman parang kinurot ang singit ni Nori sa pagtili nito. La! Super pogi naman ng superhero mo, Helena. Sinaway niya si Nori. Mahiya ka nga. Naiinis siya kay Rafael na nagpapakyut palalo sa kanyang kaibigan. Nori, gusto ko nang umuwi. Paalam niya sa kaibigan. 1 oras lang kasi ang paalam ko kay mama at papa. Baka hinahanap na ako. Hindi mo na ako kailangang ihatid at kaya ko naman. Pasensya na Nori ah. Bes, ayos ka lang? Sure ka na kaya mo? Ihahatid ko na nga sana ayaw naman niya. Wala naman kasi akong... Pinutol na niya si Rafael. Salamat sa tulong mo kanina. Pero hindi mo na ako kailangang ihatid. Dumiretso na si Helena palayo sa club. Pumara agad siya ng pedicab at agad nang sumakay.
Napailing si Rafael. Hindi ko man lang nakuha yung number at address niya. Bulong pa ng lalaki. Interesado siya sa dalaga. Unang kita pa lang niya dito, para na siyang tinamaan. Nagalit ang alaga niya at hindi maalis ang tingin kay Helena. Hi! Bati ni Nori na kaibigan nito. Hindi pa pala ito umaalis. Interesado ka sa kaibigan ko? Sakto, single si Helena. Pero mailap yun sa boys mahihirapan ka sa kanya. Pero if you want to know her more, may kinuha itong ballpen at sticky notes sa bag nito. Eto yung number at address niya. Good luck sa'yo. Salamat. Natutuwa niyang wika. Sana lang hindi ako katayin o itakwil ni Helena sa ginawa kong pagbibigay sa number at address niya. Naiiling nitong sabi bago pumasok na ulit sa club. Siya naman na hindi na bumalik. Iniwan na nga niya si Eunice na dapat kasama niya sa VIP room na kanyang kinuha. Ngunit nawalan siya bigla ng gana na makipag-ano dito. Nakakaakit talaga si Helena. Natuon dito ang kanyang atensyon at ang kanyang pagnanasa. Para kay Rafael, tagumpay, oras na maikama niya ito at maipasigaw dito ang kanyang pangalan. Nandito ka na naman? Tanong ni Jairus sa kanya. Hindi mo ba alam? Dito ako natulog sa sofa niyo. Tinamad kasi ako umuwi Wala ka na talagang balak tumino. You want coffee? Alok pa nito. Natawa siya sa pagiging soft-hearted ng kapatid niya kahit na panay ang sermon nito sa kanya. Mas gusto niya na ang sermon ni Jai kumpara sa palo ng kanilang ama. Habang nagkakape ay naalala niya ang number na binigay ng kaibigan ni Helena. Curious siya kung sasagot ito kaya naman dinukot niya sa kanyang bulsa ang cellphone niya at idinaya lang number nito. Nakailang ring ngunit walang sumasagot. Bago? Tanong ni Jairus. No, nakilala ko kagabi. Iba yung ganda Simple pero nakaka-addict. Hindi rin siya gaya ng mga babae na nakakasalamuha ko. Sinabihan ba naman ako may diferensya sa isang mata kasi kindat daw ng kindat? Bro, she's rude but gorgeous. Paliwanag niya sa kapatid. Good for her. Hindi siya nagpadala sa makamandag mong kindat at salita. Bad for you kasi obvious naman na nireject ka niya. Wala pang babaeng tumanggi sa kanya liban kay Helena. So rejection nga yun. Malinaw na malinaw. Mas naging interesado tuloy siya sa dalaga. Hindi naman kasi masaya na palagi nakukuha ko lahat, di ba? Minsan maganda ang may thrill. So yeah, I accept the challenge. Give me a week. Gaya lang din siya ng ibang babae. Bibigay din siya sa akin. Bahala ka sa buhay mo, Rafael. Sana makatagpo ka ng babae na magiging katapat mo. Natawa na lang siya bago uminom ng kape. Helena, bakit hindi mo sinagot? Napaka-chismosa talaga ng katabi niya sa pwesto na si Aling Nida. Jowa mo na ba yan? Aling Nida, wala ho akong jowa. Itong tumatawag baka ho scammer. Uso pa naman ng mga scammer kaya mahirap na ho. Ilang taon ka na ba, iha? Sayang ang lahi kung hindi ka mag-aasawa o kahit jowa man lang. Mas masaya pa rin na maranasan mo yung mga bagay na nararanasan ng mga kasing edad mo. Mahirap ho ang buhay. Unahin ko na po muna ang magtrabaho at ibigay ang pangangailangan ng pamilya ko. Imbis na mag-focus ako sa love life, darating din ho yung lalaking para sa akin. Ngunit sa ngayon, wag na muna kami magtagpo, busy pa po ako. Natawa na lamang si Aling Nida. Maghapon si Helena sa palengke sa pwesto niya ng gulayan. Bandang 4:00, nagsarado na siya dahil kahit papaano may benta naman na. Sapat na para may ipangbaon ng kapatid niyang si Renan na kasalukuyang nag-aaral ng kolehiyo. Nak, alam mo ba may bagong upa dyan sa tabi natin? Ayos pala kasi may kapitbahay na ulit. Sagot niya. Lalaki daw sabi nung tenant. Napatango siya. Mamaya nga'y bigyan mo ng niluluto kong ulam. Dapat ay maging friendly tayong kapitbahay. Napatango na lang siya bago sumagot. Sige po. Ayaw na sana ni Helena na mangapit bahay. Hindi naman siya magaling sa ganito Ngunit friendly kasi talaga ang kanyang ina at siya pa ang naatasan nito na mag-abot ng ulam. Napabuntong hininga siya bago kumatok ng 3 beses. Tao po. Wika pa niya. Who's that? Tanong ng lalaki bago binuksan ang pintuan. Laking gulat niya nang malamang ang bago pala nilang kapitbahay ay ang lalaking tumulong sa kanya kagabi mula sa isang lasing na lalaki. Oh, small world ha? Natatawang napakunot ang noon ito. Nice to meet you again, Helena. Paano mong nalaman ng pangalan ko? Si Nori. Naipakilala ka niya sa akin. And then narinig kong name mo nung tinawag ka niya. Nakalimutan mo agad?
Napakamot pa ito sa batok. So, what's the problem? Bakit ka kumakatok? Napaisip muna si Helena at hindi agad nakasagot. Iniisip mo bang nagsisinungaling ako? Sa istorya ko nagtatrabaho, cashier ako doon. Hindi ko tinatanong. Pambabasag niya kay Rafael bago inabot ang dala niyang ulam. Pinabibigay ni Mama. Gusto kasi niya na maging friendly kami sa mga kalapit naming bahay. Isauli mo na lang ang mangkok mamaya ha. Bakit hindi ka muna pumasok? Hindi naman ako nangangain ng tao. Depende na lang. Nakangisi ito. Hindi naman niya na-gets ang punto nito kaya wala siyang reaksyon. Sasauli ko na din ang mangkok niyo, saglit lang. Wika pa nito. Pumayag siya na pumasok na muna. Sinuri niya ang loob ng bahay at halos wala namang gamit. Esensya na wala pang mga gamit. Bakit? Ako ba ang mahihirapan? Takang tanong niya. Ibang klase ka talaga. Rinig niyang bulong nito. Ganito talaga ang ugali ko. Nakaka-offend ba? Wala akong balak na mag-sorry. Diretsahang sabi niya pa. Busin mo ang luto ni Mama. Maramdamin kasi siya eh. Tumango na lamang ito at inabot na ang mangkok. Siya naman ay dumiretso na palabas. Natatawang napailing si Rafael. Bakit nga ba ginagawa ko to? Tanong niya sa sarili. Sobra na kasi ang pangbabasag ni Helena sa kanya. Ito lang ang babaeng nakakasagot ng pabalang sa kanya. Walang effects ang pagiging magandang lalaki niya dito. She's unbelievable. Bulong pa niya sa sarili. Naputo lang pagmumuni-muni niya nang may tumawag sa kanya. Napabuntong hininga siya bago sinagot ang tawag ng kanyang ina. Salamat naman at sinagot mo, Rafael. Bungad nito. Wala ka na talagang balak na dumalo sa amin ng ama mo. Palagi na lang si Jairus ang dumadalaw sa amin at nagre-report ng tungkol sa'yo. Umuwi ka naman dito. Busy po ako. Sagot niya na lamang. Saan? Sa party? Kasama na yun. Natatawang sagot niya. Pagbigyan mo naman ng ama mo kahit isang beses lang, Rafael. Aasahan ka namin na pupunta ka. Bago pa siya nakasagot ay binabana nito ang tawag. Mautak talaga ang ina niya. Hindi man lang siya nito hinayaan na makasagot. Bumalik ang diwa ni Rafael sa sitwasyon niya ngayon. He feels like he can stop wanting that woman. Para siyang timang dahil bago lang ang ganitong pakiramdam sa kanya. Hindi niya nga alam kung paano ito dadalhin. At isa pa, mailap ang dalaga. Dapat siyang maging maingat sa mga kilos niya kung gusto talaga niya itong makuha. Dapat ay mas mauna siyang mapalapit sa mga magulang nito para wala na itong kawala sa kanya. Pero tulad nga ng sinabi ni Rafael, hindi siya gaya ng kapatid niyang si Jairus na bumubuntis ng babae sa isang tusukan lang. Basta siya gusto niya lang si Helena. Gusto niyang maikama at gusto pa niyang makilala. Nak, naibigay mo? Nakita mo ba bagong kapitbahay natin? Napabuntong hininga si Helena bago sumagot. Opo, tipid na tipid niyang sagot. Hindi na rin niya binanggit na ang lalaking ito ay ang tumulong sa kanya sa club. Hindi naman siguro siya susundan nito. Palagay niya ay talagang nagkataon lang na naging kapitbahay nila ito. Sabi nga nito, cashier ito sa store na malapit sa kanila. Bakit naman ganyan ang itsura mo, Nak? Nak nga pala, off mo diba? Pasyalan naman natin ang farm nila Dino. Ma, ilalapit mo lang ako kay Dino eh. Ayoko nga po muna. Wala pa akong planong mag-boyfriend. Inis niyang sagot. Nak, pogi naman yon tsaka mabait at may kaya pa. Subukan mo lang. Nakikiusap naman yung tao eh. Helena, pakinggan mo ang ina mo. Hindi ka na bata para hindi mag-isip na magnobyo. Bakit ba mas inaalala mo pa kami? Seryoso ang kanyang ama. Subukan mo lang. Napapayag siya ng ina niya na dumalaw kila Dino. Hindi na kasi ito pumunta sa kanila dahil palagi siyang busy. Ngunit dahilan lang talaga niya iyon para hindi na ito mangulit sa kanya. Sabay na silang lumabas ng kanyang ina. Simple lang ang suot na bestida ni Helena. Nahagip ng mata nila si Rafael na nililinis ang motor nito. Oops, aalis po kayo mga binibini. Kinindatan pa nito ang kanyang ina. Sabi mo may kotse ka. Tanda pa niyang sinabi nito nung gabing gusto siya nitong ihatid. Ibig ko kasing sabihin ay tricycle. Sakay na kayo sa akin. Wala naman akong gagawin kaya isa-service ko na kayo. Ang ina naman niya ang walang pagdadalawang isip na sumakay habang siya ay napairap. Nak, ikaw talaga'y napakamitikulosa mo. Naiiling ang kanyang ina. Iho, pasensya ka na sa anak ko. Hindi kasi agad ito nagtitiwala. Ayos lang po. Sagot naman ito.
talagang pinag-usapan pa siya. Sino nga palang kasama mo sa bahay na iyan? Tanong pa ng ina niya na inuusisa si Rafael. Nasa abroad po yung mama at papa ko. DH po sila sa Saudi, kaya ako lang po ang nandito. Paliwanag naman ito. Malungkot siguro no? Welcome ka sa bahay namin iho. Sa amin ka na maghapunan mamaya. Alok pa ng kanyang ina. Bakas ang tuwa sa mukha ni Rafael. Nakarating sila sa farm nila Dino. Malawak ang ngiti nito nang siya'y masilayan at agad itong lumapit. Natutuwa ako na nakadalaw ka. Gusto mang suplahin ni Helena ang lalaki ay no choice kundi makisama dahil sa pakiusap ng kanyang ina. Naiinis si Rafael nang makita niya ang lalaki na lumapit kay Helena at hinawakan ng kamay nito. Nakaramdam siya ng inis bigla sa hindi niya malamang dahilan. Selos ba to? Totoo bang nagsiselos siya o madamot lang talaga siya at ayaw i-share ang babaeng pinagnanasahan niya? Tama, madamot lang ako. Dapat kasi ako ang mauuna. Pangungumbinsi niya sa kanyang sarili. Iho, sumama ka na muna sa amin. Maiinip ka lang dyan. Tawag ng ina ni Helena sa kanya. Mabilis siyang lumapit kila Helena. Hindi maalis ang tingin niya sa lalaking hawak pa rin ito sa kamay. Gusto niyang putulin ang kamay nito. Hindi man lang makaramdam na naiirita at naiilang ang dalaga sa ginagawa nito. Siya na punong-puno ng pagnanasa sa dalagay pigil na pigil sa kanyang sarili. Tapos itong lalaki na to, mabilis pa kay The Flash kung dumiskarte kay Helena. Helena, may ipapakita ko sa'yo. Dino, dito na lang muna. Hindi na ito pinatapos ni Dino dahil hinila na ito patungo sa fish pond. Minsan ka lang makapunta kaya naman lubos-lubosin na natin. Natutuwang saad pa nito. Napataas ang kilay niya at nakasunod lang sa dalawa. Mas pinili kasi niya na dito na lang sumama imbis na sa ina nito dahil mabuboring lang siya sa usapan ng mga matatanda. Helena, sino nga pala siya? Biglang tanong ni Dino nang siya ay mapansin. Napasulyap ang dalaga sa kanya. Bago naming kapitbahay, service namin siya kaya kasama namin. Paliwanag ni Helena. Sana sinabi na lang ninyo na pupunta kayo. May kotse naman ako. Pwede ko kayong sunduin ni Mama. Bilib na talaga siya sa kayabangan at kakapalan ng mukha ni Dino. Siya rin naman maraming kotse pero hindi tumalabi yun sa dalaga nang inaalok niya ito na ihatid. Hindi na, sagot ni Helena. Natuwa siya dahil gaya niya, nabasted din si Dino. Sabi na nga ba't hindi ito papayag eh. Natatawang naiiling-iling si Rafael. What's funny? Inis na tanong ni Dino na napansin pala siya. Ha? Wala naman. May naalala lang akong joke. Palusot niya rito. Inirapan na lamang siya nito. Siya naman ay napakibit balikat. So ito palang pinagmamalaki ni Dino, ang farm nila para masabing may kaya talaga sila. Hindi ugaling mag-flex ni Rafael ng yaman, kaya naman nayayabangan siya sa asta ni Dino. Helena, bakit ba kasi hindi mo pa ako sagutin? Halos 1 taon na ako nagpapapansin sa'yo. Handa naman akong pakasalan ka't bubuo tayo ng sarili nating pamilya. Mas malala pa palang magpantasya ang lalaking ito. Hindi naman agad kumibo si Helena. Ilang minuto pa bago ito sumagot. Dino, gusto ko makaipon. At isa pa hindi naman ako nagmamadali sa pag-aasawa. Gusto ko muna mag-explore. Sa madaling salita, basta dito. Dinahandahan lang ito ni Helena pero iisa lang ang ibig sabihin ng sinabi nito. Usap tayo in private, okay lang ba? Naiirita ako sa sumusunod sa iyo eh. Request ni Dino. Dino, tungkol ba saan ang pag-uusapan? Malino naman sa iyo na hindi pa talaga ako Pinutol siya ni Dino. Gets ko na, pero gusto lang kitang makausap sa ilang mga bagay pa. Sana naman wala na ang lalaking yan. Napangisi naman si Rafael nang palihim na nahagip lang ng kanyang mata. Rafael, pwede bang wag muna kaming sundan? May mahalaga lang kaming pag-uusapan ni Dino. Pakiusap niya kay Rafael. Hindi agad ito nakasagot, ngunit kalaunan, hinayaan na rin sila nito. Sa parting gulayan ay dito siya dinala ni Dino. Wala na ba talaga akong pag-asa, Helena? Bakit? Pangit ba ako? Mayaman naman kami ah. Buhay na buhay ka, sabi nga nila. Gustong matawa ni Helena. Ito ang dahilan kaya niya ayaw niya kay Dino. Ubod ng yabang at ani mo'y makukuha lahat. Hindi ganitong lalaki ang nais niya makasama. Punahin mo yung ugali mo. Tapos itanong mo ulit sa akin at makukuha mo ang sagot.
Seryosong saad niya. Sinasabi ko lang naman ang totoo na kapag ako yung pinili mo, hindi ka na mahihirapan. Makakatulong ka pa sa pamilya mo kasi hindi naman ako madamot. Tapos na ang usapan, Dino. Inis na sabi niya bago sana babalik sa mama niya nang pigilan siya ni Dino. Hinawakan nito ang braso niya at akmang hahalikan siya nang bigla na lamang itong itulak ni Rafael. Hinila siya ni Rafael at pinunta sa likod nito. Bro, bakit naman ganyan? Sabi mo usap lang. Grabing usap naman yan, may kasamang harassment. Nanginginig si Helena sa takot. Bakit ba napaka-epal mo ha? Galit na sigaw ni Dino. Susuntukin ko yan, Helena. Banta nito nang sulyapan siya. Umuwi na lang tayo nila mama. Pakiusap niya rito. Umigting ang panga ni Rafael dahil sa galit. Pasalamat ito at pinigilan siya ni Helena. Mata lang talaga ni Dino ang walang pasa. Oras na magpilit ito. Nak, bakit? Takang-taka ang ina nito nang makita silang hila niya si Helena. Si Dino, pinipilit niya po ako. Mangiyak-ngiyak na wika ni Helena. Galit na sinulyapan ng ina niya ang ama ni Dino. Napakawalang modo ng anak mo. Hindi na sana kami dumalaw dito at hindi ko na sana siya pinilit pa. Ngayon wala na talagang dahilan pa para pumunta kami dito, pare. Pasensya na, Mare. Pasensya na, Helena. Hindi ko ito tolerate ang ginawa ng anak ko. Wika ng ama nito bago pinuntahan si Dino. Sila naman ay umalis na. Sira ulo ba siya? Gusto na yatang mamatay ng batang yon. Galit na galit ang ama ni Helena nang masabi ng mga ito ang nangyari. Pinatuloy na muna siya ng ina ni Helena dahil nga inaya siya nitong doon na maghapunan. Pa, ayoko na husana ng gulo. Saway ni Helena. Nakita naman po ako agad ni Rafael at napigilan niya si Dino. Salamat sa kanya kasi kung wala siya, baka napano na ako. Nahihiyang sinulyapan siya ni Helena. Wala yun. Basta ano lang, instinct ko lang ang pinagana ko. Napakamot pa si Rafael sa batok. Iho, maraming salamat. Baling naman ng ama ni Helena sa kanya. Para kay Rafael, malaking bagay ito dahil nagtitiwala na ang mga ito sa kanya. Napapalapit na siya at pati si Helena na kinahuhumalingan niya mukhang kahit papaano lumalambot na sa kanya. Masarap ba ang luto ni Mama? Naiiling pa si Helena. Ngunit isinantabi niya na muna yon. Gusto niyang maging maayos ang pakikitungo kay Rafael. 2 beses na kasi siya nitong inililigtas tapos napakasungit niya pa sa binata. Ngumiti ito sa kanya bago sumagot. Oo. Ngayon nga lang ako nakatikim ng ganitong luto. Panigurado nga hanapin ko to. Nasa sala sila ngayon dahil kakatapos lang kumain. Habang ang ama't ina niya ay abala sa kusina dahil may mga gulay na naman siyang dadalhin sa pwesto bukas. Mama at papa na kasi niya ang nag-aayos ng mga ito. Sa susunod pala naguluhin ka ni Dino. Ako na ang bahala sa kanya. Sabihin mo lang uupakan ko talaga yun. Natawa naman si Helena. Mahangin ka pero mabait ka naman, so pwede na, pasado na. Pasado na saan? Pasado na maging nobyo mo? Napaawang ang kanyang labi. Ha? Gulat niyang tanong. Ang ibig lang naman kasi niyang sabihin ay maaari na itong pagkatiwalaan. Pasado na ito para sa kanya. Si Helena kasi ang tipo ng babae na hindi basta nagtitiwala. Dahil sa mga taong mapagsamantala at mapanlin lang. Iniingatan lang ni Helena ang puso niya at ang kanyang sarili. Joke lang, ikaw naman masyado kang seryoso. Napakamot pa ito sa batok. Pero crush talaga kita eh. Bakit ako? Takang tanong niya. Bakit? Masama ba? Sa ikaw nga ang gusto ko eh. Wala ka nang magagawa. Muli itong tumawa. Wala pa akong balak magnobyo. Wala pa sa isip ko. Mas priority ko ang makapag-ipon. Hala, busted na rin agad ako sa'yo. Hirap mo pala talagang ligawan. Ayos lang, matyaga naman akong tao eh. Hindi niya ito sinagot. Palagay niya binibiro lang siya ni Rafael. Ilang minuto pa, nagpaalam na ito na uuwi na. Bukas daw kasi may pasok pa ito kaya kailangan ng umuwi. Nauunawaan naman niya, kaya hinatid na lamang niya ito ng tingin. Samantalang si Rafael ay hindi naman talaga uuwi. Nabasa kasi niya kanina ang text ni Clara na nag-away ito at ang kapatid niya. Napalayas daw niya si Jairus sa buwisit at ngayon naman ay nag-aalala. Ayaw nitong tawagan ng kapatid niya
dahil gusto nitong bigyan ng leksyon. Ngunit nais pa rin naman daw ni Clara na malamang ayos lang ito. Nakikiusap ito sa kanya. Napabuntong hininga na lamang siya. Hindi rin naman niya matitiis si Jairus. Tinawagan niya ito. Ilang minuto bago ito sumagot. Bakit? Nasaan ka? Tanong niya habang patungo sa motor niya. Wala naman kasi siyang kotse dahil nga nagpapanggap siya sa dalaga na sa store siya nagtatrabaho at simple lang din siyang tao. Bakit na naman ba? Busy ako. Inis nitong sagot. Busy o sad boy? Natatawang tanong niya. Sabihin mo at pupuntahan kita. Sinabi nito ang lugar at agad niyang ibinaba ang tawag. Sumakay siya sa tricycle niya na binili niya para lang sa pagpapanggap niya. Hindi pa nga siya nakilala ni Jairus kung hindi pa siya bumaba. Nagulat ito nang makitang tricycle ang kanyang minamaneho, imbis na kotse niyang mamahalin. Bagong style? So ganyan na ba ang type ng mga chika babies mo? Birong tanong ni Jairus. Paki mo ba? Trip ko to. So bakit nga kayo nag-away? Mukhang malalang away to ah. Umabot sa punto na napalayas ka na. Naupo siya sa tabi ni Jairus at inagaw ang beer nito. Away mag-asawa lang. Hindi naman kami perpekto eh. Rafael ang mag-asawa, dumaraan sa pagsubok. Anong sinasadboy mo dyan? Nasabihan ka lang lumayas, umalis ka naman. Pinapuntahan niya ako sa'yo no? Natatawang tanong nito. Malamang nag-aalala sa'yo si Clara. Gusto niya kasi akong dumalo sa reunion namin ng mga kaklase ko. Ayoko nga. Mas gusto ko mag-spend ng time sa pamilya ko, imbis na makipag-party. Sabi niya hindi naman daw basta party lang yun, reunion daw. At sino man ang kasama ko'y may tiwala daw siya sa akin. Gusto niya daw akong mag-enjoy. Nakikinig lang si Rafael sa kwento ni Jairus. Gusto lang naman niya na kahit papaano mag-enjoy ka. Binibigyan ka niya ng kalayaan kasi may tiwala naman siya. Paliwanag ni Rafael. Bandang huli, siya pa ang nag-a-advise sa kapatid niya. Lumalaaway namin kasi nakapagsalita ako. Mali ako kasi nasaktan ko yung damdamin niya. At ang tanging sinabi lang niya sa akin ay lumayas daw ako. Wala siyang ibang sinabing masakit pabalik. Basta pinalayas lang niya ako habang umiiyak siya. At mas nainis ako kasi hindi man lang siya magalit sa akin na pagsalitaan ako ng masakit. Gusto ko gantihan niya ako. Gusto mo ako na gumanti? Susuntukin talaga kita, Jairus. Ikaw pa tong nagalit sa asawa mo. Bumalik ka na sa bahay ninyo't kausapin siya. Hindi na dapat pinapalaki pa ang ganyang bagay. Na paano ka naman? Bakit parang umiiba na ang takbo ng isip mo? Siyempre ako na to. Bakit nga naka-tricycle ka? Ikaw ba naghihirap ka na dahil sa pagpaparty mo? O baka naman gumagamit ka ng bawal na gamot kaya ganyan ang trip mo? Curious na curious si Jairus. Wala sa nabanggit. Dapat ko bang sabihin sa'yo? Nagdadalawang isip pa si Rafael. Malamang, para aware kami. Baka mabalitaan na lang namin nila mami na malala ka na. Pambabasag nito sa kanya. Napairap si Rafael. May pinopormahan ako. Hirap kunin eh. Kaya kailangan ng matinding pagpapanggap. Gusto ko siyang makuha, Jairus. Gusto mo lang ikama? Mas malala ka na nga sa iniisip ko. Bro, hindi laruan ng babae. Bakit? Hindi ko naman paglalaruan ah. Gusto ko lang makuha. Hindi ko mapigilan ang sarili ko. Napailing-iling pa si Jairus. Hindi matutuwa si mami kapag nalaman niya to. Hindi mo naman ako isusumbong, di ba? Itatanong pa lang niya nagdadial na ito ng numero ng kanilang ina. Hinablot niya ang cellphone ni Jairus. Sabing wag eh. Umuwi ka na nga't suyuin mo na si Clara. Uwi na ako. Paalam ni Rafael na tinanguan lamang ni Jairus. Gulay po. Sir, gulay po. Sariwa po ito. Panibagong araw na naman ang tinda serye ni Helena. Abala siya sa pag-aalok sa mga taong dumaraan sa pwesto. Napabuntong hininga siya nang wala pa siyang buena mano. Helena, mukhang mahina ah. Napasulyap siya sa katabi niyang matanda. Napatango siya bago inayos-ayos sa mga gulay. Pabili, magkano lahat? Napakunot ang noo ni Helena. Si Rafael lang pala. Akala niya kung sino na. Magkano sa talong? Bibili ka o joke time mo na naman to? Siyempre, bibili. Grabing talong naman to. Kasing laki na ng talong ko to ah. Nagulat siya at kinurot ito. Ikaw napakabastos mo. Ha? Ibig kong sabihin talong na tanim. Sa bahay kasi namin dati may tanim kaming talong. Napahiya si Helena.
Siya lang palang nag-iisip ng bastos. Pero ganito rin naman ang, sige, ituloy mo pa. Banta niya sa lalaki. Hindi ka na mabiro. Pabili nga ng talong pero mamaya na kasi hihintayin muna kita. Wala na kasi akong gagawin out ko na. Bakit dito ka tatambay? Malas ka lang, umalis ka na. Ngunit hindi nakinig si Rafael. Nagulat pa siya nang bigla itong magtawag. Mga magagandang binibini, bili na. Murang-mura ito at sariwa. Alok ni Rafael sa mga dumaraan. Lahat naman ng mga kadalagahan ay nagsilipat sa kanya. Halos mataranta na tuloy si Helena dahil sa dami ng namimili. Sinulyapan siya ni Rafael at kinindatan. Napaiwas siya ng tingin. Pakitang gilas na naman kasi ito at talagang ayaw sumuko. Maubos-ubos na ang paninda mo. Pwede na ba kitang ngayain kumain sa labas? Tanong nito habang nag-aayos siya para magsara. Ilang minuto muna siyang walang sagot. Sige, wag na, sabay na lang tayong uuwi. Tumanggi ba ako? Sige na, saglit lang, isasarado ko lang. Yes! Tuwang-tuwa si Rafael. Natawa pa siya dahil sa reaksyon nito. Lumabas sila ni Rafael. Nararamdaman na ni Helena na ito na ang simula ng pagkuha ni Rafael sa kanyang tiwala. Hindi na siya ilang sa binata. Nararamdaman niyang katiwa-tiwala naman ito. Sarap ba? Naputo lang malalim niyang iniisip. Oo, masarap pero sana hindi mo na ako dito dinala. Sa simpleng karinderya lang ayos na ako. Hindi sa amin na maliit kita pero dapat magtipid ka rin sana. Minsan lang naman to Mapapadalas lang kung palagi kang papayag. Sumeryoso si Helena. Gusto niyang maging malinaw. Seryoso ka ba talaga, Rafael? Pinopormahan mo talaga ako? Oo naman, masama ba? Mukha ba akong manluloko? Mukha kang babaero. Diretsahang sagot niya. Sobra ka naman. Sobrang good boy ko kaya. Nilagyan ito ng pagkain ng kanyang plato. Helena, kumain ka pa. Gusto ko'y mabusog ka. Hindi siya kumibo, basta kinain lang niyang binigay ni Rafael. Pinag-iisipan kasi niyang mabuti kung tama ba ang desisyon niya na hayaan itong ilabas siya at hayaan itong pormahan siya. Bandang 7:00 ay umuwi na sila. Hinatid siya ni Rafael sa tapat ng kanilang bahay. Hawak rin ito ang bag niya at inabot lang nang nasa tapat na sila ng bahay. Mauna ka na kaya? Tanong niya pa rito. Dapat babae ang nauuna. Diyan lang naman ako sa tabi niyo. Pero mas gusto kong mauna ka, Helena. Gusto ko safe na safe ka. Sa pilitan ba to? Dapat ba? Oo agad ang sagot ko. Tanong niya kay Rafael. Hindi, makakapaghintay naman ako Tumango siya bago nagpasalamat. Pumasok na siya ngunit bumalik siya bigla at nagulat nga si Rafael. Tinitigan niya ito bago hinagkan sa pisngi. Sige, payag na ako, Rafael. Sana hindi mali ang desisyon kong magtiwala sa'yo. Matapos niyang sabihin ito, agad na siyang pumasok sa kanilang bahay. Natanaw pa nga siya ng kapatid niya. Nagulat siya ngunit hindi na muna siya nagpaliwanag dito. Nasa tamang edad naman na siya para matakot pa na malaman ito ng kanyang pamilya. Nak, nandyan ka na pala. Halika at kakain na. Alok ng kanyang ina nang siya ay makita. Ma, busog po ako. Si Rafael, kumain po kami sa labas Nilibre ho niya ako. Hindi siya nagsisinungaling sa kanyang ina. Bago siya pumasok sa silid, hindi niya nakalimutan ng kapatid niya na hilahin kasama niya upang itanong kung nakita nito ang ginawa niya. Bakit po ate? Maang-maangan pa ito. Nakita mo no, sabihin mo na, hindi ako maglilihim sa'yo. Nobyo mo na ba siya ate? Hindi pa no? Mabilis niyang depensa. Nanliligaw pa lang. Bakit hinalikan mo na siya? Gusto mo talaga siya no? Gusto ko na siya. Nakangiting sagot niya. Pero hindi ko pa siya nobyo. Sa tingin mo ba bagay kami? Simple lang din siyang gaya ko. Hindi ko siya tipo nung una pero matyaga naman siya't mabait. Palagi niya ako inililigtas. Tinamaan ka na nga ate. Masaya ako na nararanasan mo na yan. Ayoko din naman na puro ka na lang trabaho Support ako sa'yo ate. Salamat. Lumabas na ang kapatid niya. Samantalang si Rafael naman ay nagulat at hindi maipaliwanag ang nararamdaman nang hagkan siya ni Helena. Para bang ito ang unang beses na may humalik sa kanya. Pakiramdam niya, nanalo siya sa Grand Lotto sa sobrang saya niya. Pre, nasan ka? Bakit? Problema mo?
Gabi na nang bubulabog ka pa. Nasaan pa ba ako? Nasa bahay lang ako dahil wala ka naman sa club. Hindi ka na tumatambay doon, siraulo ka. Inis ang kaibigan niya sa kanya sa bigla niyang hindi pagpaparamdam. Wala naman kasi itong alam sa ginagawa niya. Puntahan kita. Binabana niya ang tawag. Siraulo kang talaga. Pumunta ka nga. Bakit ba? Inis na bungad nito nang pagbuksan siya ng pinto. Nakuha ko na ang tiwala niya at ang loob niya. Let's celebrate. Sabi na nga ba't walang babae ang hindi lalambot sa isang Rafael? Proud na proud pa siya. Ha? So kaya ka nawala kasi may babae kang pinagkakaabalahan? Sino naman? Wala ka na doon. Wala sa sariling sagot niya habang hindi maialis ang ngiti sa labi. Birthday ni Papa. Punta ka sa bahay mamaya. Nasa labas sila ni Helena at nagkukwentuhan. Wala ito sa palengke ngayong araw kaya hindi rin siya nagdahilan na may pasok. Sige ba? Bakit naman ako tatanggi? Si Papa na yun. Natatawa niya pang sabi. Papa agad? Ang bilis mo naman. Doon rin naman ang punta, kaya bakit pa ako mahihiya? At isa pa, kilala na nila ako. Oo na, basta pumunta ka. Si Papa yung nagpapaimbita sa'yo Tumango naman siya. Si Helena naman, iniwan na siya dahil may aasikasuhin pa daw. Nanatili naman siya sa labas ng kanyang tinutuluyan. Natigilan lang siya sa pagmumuni-muni nang may tumawag sa kanya. Sinagot niya dahil ito ay si Jairus. Gusto rin niyang kamustahin kung maayos na ba ito at si Clara. Bro, why? Papaalala ko lang yung dinner with Dad tomorrow na yon. Inaasahan ka nila, so don't be late. Susubukan ko, busy ako Oras na hindi ka pumunta, wag ka na rin pupunta sa bahay. Oo na, pupunta na ako. Si Vina din pupunta. Nawala ang ngiti ni Rafael. Si Vina ay ang ex niya na mas inuna pa ang karir at nakipaghiwalay pa sa kanya. Tapos ay babalik-balik. Natawa siya bago sumagot. Is that a big deal? Pupunta ako for mommy and daddy, not for her. Good. Be a good boy, Rafael. Hayaan mo na lang siya, wag mo nang pansinin. Bilin pa ni Jairus. Sige na, busy ako Binaba niya na ang tawag bago mariing napapikit. Bakit ba pupunta pa si Vina? Para sumipsip sa magulang niya? Bakit? Tingin ba nito babalikan niya ito kapag nilakad sa kanya ito ng magulang niya? Hindi niya ugaling bumalik sa mga taong mas piniling alisin siya sa buhay ng mga ito. Iwinaksi na ito ni Rafael sa kanyang isipan. Bakit ba ini-stress niya ang kanyang sarili? Nasabihan mo na ba si Rafael? Napalingon si Helena sa ina niyang abala na sa pagluluto. Opo ma. Nililigawan ka niya? Muli nitong tanong. Napaawang ang kanyang labi. Nasabi na ba ng kapatid niya? Ayos lang po ba? Natigilan ang ina niya at hinarap siya. Oo naman, ayos lang anak. Bakit naman hindi? Ayoko lang na ibibigay mo agad ang lahat. Naiintindihan mo naman siguro ako, di ba? Mabait si Rafael. Pero kailangan mo pa din siyang kilalanin pa. Ligaw pa lang anak. Huwag mo nang ibubuka at ipapasisid ang perlas. Payo pa nito. Mama, hindi po. Nililigawan pa lang po niya ako at gusto ko na rin naman po siya kaya pumayag na ako. Ang ama mo'y alam na niya kaya nga si Rafael agad ang pinaimbita niya. Gusto niya itong makausap. Dito na kinabahan si Helena. Galit ho ba si Papa? Hindi ko po kasi nasabi agad sa kanya. Nahihiya pa po kasi ako Bakit naman magagalit ang ama mo? Masaya nga siya at nagpaligaw ka na. Natatakot na ang ama mo na baka tumanda ka daw na dalaga. Hindi naman ho, pinag-isipan ko lang po talagang mabuti mama. Sa panahon po kasi ngayon, kadalasan sa lalaki, katawan lang ang gusto sa isang babae. Oras na makuha ho, magloloko-lokohan na. Sumang-ayon naman ang kanyang ina. Bandang 6:00, pumunta na si Rafael. Hindi mahilig sa bisita ang kanyang ama. Si Rafael lang talaga ang tanging inimbita nila. Sinabihan niya pa si Rafael na alam na ng ama niya. Pinakiusapan niya itong sumagot ng totoo sa loob nito. Ayaw kasi ng ama niya ng sinungaling. Lambanog ba? Umiinom ka? Pwede ako magpabili kung hindi ka umiinom nito. Hindi ho, ayos na po iyan sa akin. Mabilis niyang sagot. Seryoso ito. Nais daw siya nitong makausap. Ngayon lang ito mararanasan ni Rafael. Ngayon lang naman kasi siya nagpuruso ng ganito sa isang babae. Na lahat ay gagawin niya, makuha lang ito. Madalas ay mga babae ang nagpapantasya sa kanya.
Ikaw ba seryoso sa anak ko? Paunang tanong nito. Opo, seryoso po ako. Matapang na sagot ni Rafael. Ganito ba talaga? Nakakaramdam ng takot sa erpat ng babae. Inabot nito ang tagay sa kanya. Papayag lang ako kapag natalo mo ko sa inuman. Hamon nito. Napangisi siya ng lihim. Siya pa talaga ang hinamon nito. Gabi-gabi nga siya sa club. Easy na sa kanya ang alak na ito. Tinagayan siya ng tinagayan nito. Ilang minuto silang straight na nagsasalita ng tagay. Hanggang sa maubos ng lambanog. Lasing na lasing ang ama ni Helena. Ngunit nagawa pa rin itong magsalita. Pumapayag na ako. Wika nito bago nakatulog. Siya naman ay namumula na din dahil tinamaan na siya ng alak. Ngunit kaya pa naman niyang tumayo. Hindi na nga lang niya kayang umuwi mag-isa dahil baka masubsob siyang bigla. Ma, si Papa tulog na sa kalasingan. Naulinigan ni Rafael ang boses ni Helena. Ang papa mo talaga, pati si Rafael ay pinainom ng pinainom. Iho, makakatayo ka pa ba? Opo, sagot niya kahit nahihilo. Inalalayan siya ni Helena dahil nag-aalala ito sa kanya. Lasing ka na din. Sakto lang, natatawang wika pa niya. Napabuntong hininga na lamang ito bago siya inalalayang palabas upang ihatid sa bahay na tinutuluyan. Inihiga siya nito. Pahinga ka na. Utos pa nito bago sana aalis na nang hawakan niya ang kamay ni Helena. May problema ba? Takang tanong niya. Dito ka lang, Helena. Lasing ka, ipahinga mo na lang yan. May tiwala ka naman sa akin, di ba? Tumango ito sa kanya. Mabilis niya itong ginawaran ng mapusok na halik. Inakala niyang hindi sasabay si Helena. Buong pagtitiwalang isinuko ni Helena ang sarili nito sa kanya. Napansin niya ang panggigilid ng luha ni Helena nang dahan-dahan niyang subukan. Masakit ang katawan ni Helena, ngunit iwinaksi niya ito nang mapansin na sikat na ang araw. Nagulat siya at agad na napabalikwas. Tanghali na. Nagising rin si Rafael sa kanya. Matulog ka lang, ayos lang yan. Saway nito sa kanya. Rafael, hindi ako nakauwi sa amin. Nagpapanik na wika ni Helena. Nagising ang diwa ni Rafael dahil nagets agad siya nito. Agad itong nagsuot ng saplot. Sa bintana ng kwarto mo doon ka dumaan. Ako nang bahala kumuha ng atensyon nila. Tumango siya bago inayos ang sarili. Nakita pa nila ang bahid ng dugo sa kobre kama kaya naman napaiwas siya ng tingin. Don't worry about that. Ako nang bahala maglaba. Wika pa nito bago naunang lumabas sa kanya. Sinilip muna ni Rafael kung may nasa labas ba bago ito pumasok sa kanila. Siya naman ay mabilis na nagtungo sa likod ng bahay nila at dumaan sa kanyang silid. Magandang araw po, si Helena po. Tanong ni Rafael sa ina ni Helena na abala sa pagluluto ng almusal. Iho, ikaw pala, hindi ko pa nakikitang lumalabas sa kwarto niya. Gusto mo bang gisingin ko? Sige po, kahit hintayin ko na lang po. Gigisingin ko na't baka mamaya pa yon. Tumungo ito sa pinto ng silid ni Helena. Nak! Tawag nito habang kumakatok. Ilang katok na ay kinakabahan na si Rafael na baka hindi pa ito nakakapasok sa silid nito. Ngunit ilang sandali pa, nagbukas ito ng pinto. Ma, painat-inat pa ito na animoy galing talaga sa pagising. Lihim na napangiti si Rafael. Si Rafael, hinahanap ka. Bumangon ka na tanghali na. Gagayahin mo pa yung ama mo na plakda pa rin sa higaan dahil sa kalasingan kagabi. Ikaw ba, iho? Kamusta naman ang tulog mo? Baling ito sa kanya. Maayos naman po. Sagot niya habang napakamot pa sa batok. Dito ka na mag-almusal. Anyaya pa nito. Gusto ko man po hindi na po ako makakapag-almusal dahil may pupuntahan po ko ngayong umaga. Naalala kasi niya na kailangan niyang paghandaan ng family dinner nila mamaya. Nais niyang bilhan ng regalo ang kanyang ina. Aalis ka pala? Takang tanong ni Helena. Oo, uuwi din ako mamayang gabi. Ipahinga mo lang ang sarili mo. Sinulyapan rin niya ang ina nito. Ikaw din po, mama. Dumiretso siya sa bahay upang kuhanin ang susi ng tricycle. Nakaparada ang kotse niya sa bahay nila Jairus kaya dito siya dumiretso. Tito Rafael! Bati ni Sean sa kanya nang makita siya nito. Abala ito sa chess na nilalaro nito online. Ginulo lang niya ang buhok nito at dumiretso na siya sa kusina upang kumuha ng malamig na tubig.
Painom, Clara. Paalam niya pa nang makita itong abala sa pagluluto. Malamang ay almusal pa lang ng mga ito. Nandyan ka pala. Si Jairus may binili lang saglit. Hulaan ko, pupunta ka sa family dinner no? Oo, no choice naman eh. Binantaan ba naman ako ng asawa mo eh. So ayos na nga pala kayo? Oo naman, hindi naman tumatagal ng 2 araw ang away namin. Umuwi siya at kinausap ako, then kinausap ko din siya tungkol sa mga bagay na gusto ko lang namang maranasan niya. Naunawaan naman niya ako at ako din, naiintindihan ko din siya. Sa mag-asawa naman, unawaan lang. Paliwanag ni Clara. Pinayuhan ko rin yun. Masaya ako na ayos na kayo. Ayoko nakikitang sad boy si Jairus. Nakakatawa kasi siya eh. Deep inside, nalulungkot din si Rafael. Bakit nandito ka na naman at talagang sa garahe ko pa nilagay ang bulok mong tricycle? Inis na tanong ni Jairus nang ito ay sumulpot. Tricycle? Di ba? Kotse niya ang nandyan? Takang-taka si Clara. Malakas trip nito eh. Na humaling sa simpleng babae tapos ayan nagpapaka-jologs. That's love. Nakangiting wika ni Clara. So umiibig ka na pala? Ginagawa mo na kasi lahat para sa kanya eh. But Rafael, I suggest na una pa lang hanggat maaga pa. Sabihin mo talaga kung sino ka at kung anong estado mo. Mamaya kasi maging problema pa yun. Payo ni Clara. Love? Love na ba yun? Sa tingin ko nag-e-enjoy lang akong kasama siya kaya ganito ang nararamdaman ko. Oras na umiyak ka because of your actions. Wag kang pupunta sa akin para humingi ng payo at tulong. Dahil tatawanan ka lang namin ni Sean. Natawa si Rafael. Hindi naman ako gaya mo na sad boy pag may tampuhan kay ni Clara. Iba ako sa'yo bro, hindi ko hinahabol ang babae. Tinitikman ko lang sila. No offense Clara. Baling niya kay Clara. Sumeryoso si Clara. Sana maranasan mong lumuha dahil sa babae. And then, doon mo lang malalaman ang true definition ng mga sinasabi mo Rafael. Hindi ako hihiling ng buong taon, matupad lang yun. Chill. Sambit niya dahil nakaramdam siya ng kaba sa sinabi ni Clara. That's not gonna happen and he knows him well. Hindi siya kailanman iiyak sa isang babae. Isang oras lang kina Jairus at nagpaalam na rin siyang mamimili ng regalo para sa kanyang mami. After that, namili na rin siya ng isusuot niya. Sumabay na siya kina Jairus patungo sa bahay ng kanilang mga magulang. Sunuran lang sila dahil dala naman niya ang kanyang kotse. Inabutan nila na nandoon na si Vina. Ngumiti agad ito nang siya ay makita, ngunit hindi niya ito nginitian. Inis kasi siya sa babaeng ito na sumisip-sip pa sa ina niya para mapalapit na naman sa kanya. Nakipagbeso si Rafael sa kanyang mami. Masaya ako nakapunta ka. Bulong pa nito. Vina is here. Be nice to her. Daddy mo ang nag-imbita sa kanya. Hindi na lang siya sumagot. Napatango ang dad niya sa kanya at ganoon din naman siya. Naupo na sila. Si Vina ay tumabi sa kanya. Sa dami ng upuan, sa akin mo pa napiling tumabi. Pasimpleng bulong niya. Because I miss you, Rafael. Nakangiting sagot nito. Nalaman ko na single ka pa din, so I decided na bumalik. Nagagawa naman nila mag-usap dahil abala pa ang magulang niya sa pamangkin niyang si Sean. I'm taken. Huli ka na sa balita. Pambabasag niya dito bago na pangisi. Umiba naman ang aura ni Vina dahil sa kanyang sinabi. Hindi mapilit si Rafael ng kanyang ama. Gusto kasi ng mga ito na balikan niya si Vina. When he make decision, that's final. Wala nang bawian, wala nang balikan. Lumipas ang mga linggo na maayos naman sila ni Helena. Palagi silang nag-uusap at lumalabas. Napalagay na ang loob nila sa isa't isa. Ngunit hindi pa rin malinaw sa dalaga kung sino nga ba siya. Since wala namang nakikitang problema si Rafael, tuloy lang ang pangaamo niya sa dalaga. Hindi lang nila isang beses ginawa ang bagay na dapat mag-asawa muna ang gumagawa. Ngunit maraming beses. Nasundan ng sundan. Hindi na nga alintanan ni Rafael kung mabuntis niya si Helena. Basta para sa kanya, masaya siya nakasama ang dalaga. Samantalang si Helena naman, patuloy ang pagtitinda. Hindi naman ito natigil kahit na nobyo niya na si Rafael. Oo, sinagot niya na ito. Hulog na kasi siya sa binata. Napaka-sweet nito at maalaga. Sino bang hindi mahuhulog? Ngayon hindi na siya natatakot na magmahal dahil kay Rafael. Iha, tumataba ka yata. Puna ng katabi niyang matanda. Napakunot ang kanyang noo. Talaga po?
Pangilan na kayong nagtanong niyan sa akin. Siguro ay dahil nasa tamang tao na ako. Aba, ayos no. May nobyo ka na pala. Nakakatuwa naman. Masaya akong hinayaan mo ang sarili mo na magmahal. Napangiti siya. Natigil ang usapan nila nang may bibili kaya naman tumayo siya upang kuhanin ang gulay na nais nito. Ngunit nakaramdam siya ng pagkahilo kaya naman napakapit siya sa babaeng namimili. Iha, ayos ka lang ba? Nag-aalalang lumapit ang matandang katabi niya sa pwesto at siya'y inalalayan. Maupo ka na muna at baka sa pagod yan, tapos ang init pa. Ngunit bago pa man siya makaupo, agad na siyang natumba. Nawalan ng malay si Helena. Nagising na lang siya na nasa hospital na. At ang unang bumungad sa kanya ay ang ina niyang nag-aalala. Napansin niya ang luha nito. Ma, ayos lang po ako sa pagod lang siguro to. Wika niya upang patahanin ito. Ngunit umiwas ito ng tingin. Nakita naman niya ang kanyang ama na seryoso ang ekspresyon ng muka. Sino ang ama? Ito ang tanong nito nang lumapit sa kanya. Napakunot ang noo niya. Naupo muna siya upang mas makita ang ekspresyon ng mga ito. Ngunit maging ang dalawa niyang kapatid, malungkot ang reaksyon. Sino ang ama ng ipinagbubuntis mo, Helena? Tumaas ang boses ng kanyang ama. Nanlaki ang kanyang mga mata. Buntis po ako? Hindi siya makapaniwala. Oo, buntis ka, Helena. Sino ang tarantadong sumalisi sa'yo, ha? Sino? Sa bahay na lamang natin ito pag-usapan. Huwag mo namang sigawan ng anak mo't buntis. Masama sa kanya ang ma-stress. Wala na tayong magagawa pat nandyan na yan. Hindi na maibabalik ng galit ang nangyari. Sa bahay na lang ito pag-usapan. Hintayin lang ang discharge papers at makakauwi na tayo. Ito ang mahabang pagsaway at paliwanag ng ina ni Helena sa kanyang ama. Hindi alam ni Helena ang sasabihin niya. Si Rafael ang tanging nasa isipan niya ng mga oras na to. Pananagutan pa rin kaya siya nito? Matutuwa nga kaya ito na nagbunga ang pagsasalo nila tuwing gabi? Sa bahay ay agad naman siyang tinanong ng kanyang ama. Ayaw siya nitong tigilan. Oras na hindi mo sabihin sa akin at walang ama ang batang yan, lumayas ka na, Helena. Dahil hindi kita pinalaking pariwara para magpabuntis lang sa kahit na sino. Oo, nasa tamang edad ka na, pero hindi mo dapat inilihim sa amin ang desisyon mo. Si Rafael ba ang ama niyan? Siya ba, Helena? Seryosong nakatitig sa kanya ang kanyang ama. Oras na hindi siya ang ama, isusumpa kita. Opo, si Rafael po. Siya lang naman po ang lalaking hinayaan kong pumasok sa buhay ko. Panigurado naman po na pananagutan niya ako, Papa. Luhaan si Helena. Gusto ko siyang makausap. Nanginginig pa si Helena nang tawagan niya si Rafael. Ngunit hindi ito sumasagot kaya muli siyang bumalik sa kanyang ama. Papupuntahin ko po siya, baka nasa trabaho pa po. Siguraduhin mo lang, Helena, dahil makakapatay ako kapag niloko ka lang ni Rafael. Banta nito bago sila iniwan. Ang ina at dalawang kapatid naman niya agad siyang inalalayan. Ikinuha siya ng tubig ng mga ito upang mapakalma. Tahan na, anak. Si Rafael naman yun. Mahal na mahal ka niya. Walang dahilan para matakot sa ama mo. Gusto lang naman niya ay sinabi mo sa kanya na nobyo mo na pala si Rafael. Sa pagkakaalam kasi namin ay nililigawan ka pa lang nito. Hindi na sana kami nagulat na buntis ka kung alam namin na nobyo mo na pala si Rafael. Nahihiya po kasi akong aminin dahil saglit na panahon lang niya ako niligawan. Ayoko pong isipin ninyo na easy to get ako. Sa ginawa ko po parang ganun na nga ako. Nagmahal ka lang, anak. Naniniwala ako na totoo si Rafael sa'yo na mahal ka niya. Ngunit sana, desidido siyang pakasalan ka dahil iyon agad ang hihilingin ng ama mo. Hindi mahagilap ni Rafael ang cellphone niya. Gusto niya nang umuwi. Sumaglit lang kasi siya sa club dahil pinagbigyan niya ang kanyang kaibigan. Ngunit nakaligtaan yata niya ang kanyang cellphone. Lingid sa kaalaman niya na kinuha ito ni Vina. Sakto na tumatawag ang nobya niya at si Vina ang sumagot. Hindi kasi nito matanggap na may nobya na si Rafael. Bro, eto phone mo. Inabot na lang bigla ni Vina sa akin. Hinablot niya ito sa kanyang kaibigan. Bakit nasa kanya? Hindi ba talaga titigil ang babaeng yun? Sinabi ko naman sa iyo na huwag mo nang imbitahan ang babaeng yun. Nasaan siya? Nagmamadali umalis na. Sabi niya may nakalimutan daw siyang gawin. Napairap na lamang si Rafael. Hindi na siya nag-check ng phone dahil kampante siya na hindi ito mabubuksan ni Vina. At isa pa, gusto niya nang umuwi
dahil gusto niya nang makasama si Helena. Busy ito kaninang umaga, tapos siya'y umalis din. Ngayong gabi na lang sila magkikita, kaya nagmamadali siya kanina pa. Ayaw pa siguro siyang umuwi ni Vina, kaya itinago ang kanyang cellphone. Napailing na lang siya bago pinaandar ang sasakyan. Babae ang sumagot sa cellphone ni Rafael. Nais daw nito makausap siya. Malaki nga ang pagtataka niya kasi bakit babae ang sumagot. May inis man, no choice naman siya dahil paano niya malalaman kung hindi ito makakausap. Lumabas siya at ito ay hinintay. Isang magarang sasakyan at huminto at agad na bumaba ang nasabing babae. Mataas agad ang kilay nito pagtingin sa kanya't napangisi. So, ikaw pala ang tinutukoy ni Rafael. Bakit naman sa isang hampas lupa pa pumatol si Rafael? Pangmamaliit na tanong nito. Hindi ko gusto ang tabas ng dila mo. Hindi mo ko pwedeng pagsalitaan dahil unang-una, wala kang alam sa relasyon namin at hindi mo ko kilala. I already know you. Makita pa lang kita. Obvious naman sa bahay ninyong hampas lupa ka. Bakit siya pumatol sa'yo? Baliw na ba siya? Malamang dahil sa pera. Dahil sa pera? Bakit naman dahil sa pera? Minahal nga niya si Rafael dahil simple lang ito gaya niya. Oo, nasa abroad ang pamilya ni Rafael pero hindi naman ito bilyonaryo para sabihin ng babae na dahil sa pera. Sino ka ba sa buhay niya para magsalita ka ng ganyan? Ako lang naman yung ex niya. Gusto ko pa rin si Rafael. Sana tigilan mo na siya kasi hindi ka nababagay sa isang bilyonaryo. Same level lang ang bagay sa aming mga maimpluwensyang tao. So you should stop. Mayaman? Sabi niya, simple lang siya. Sa store lang siya nagtatrabaho at pinutol siya ni Vina. Sa store? Pinapatawa mo ba ako? Kahit 100 store kayang bumili ni Rafael. Wake up! Baka naman kaya niya sinabi kasi nga mukhang pera lang ang magiging habol mo. Hindi mo siya masisisi. Tumulo ang luha ni Helena. Ibig sabihin pala, hindi naman talaga naging totoo si Rafael sa kanya. Dahil ba totoo yung sinasabi ng babaeng ito na baka maging pera lang ang habol niya? Pagak siyang tumawa. Di panalo ka na. Congrats! Walang emosyon niyang sabi. Balak na sana niyang pumasok ng bahay. Nang makita niya si Rafael, sakay ang tricycle nito. Agad itong bumaba nang makita siyang kausap ang ex nito. Gulat ang reaksyon nito. Isang matalim na titig ang ibinigay niya kay Rafael. Vina, bakit ka nandito? To tell her the truth na mahal kita at akin ka lang. Hindi ka bagay sa isang hampas lupa, Rafael. Vina! Malakas na sigaw ni Rafael. Nilapitan siya nito at takmang hawakan ng kanyang kamay, ngunit mabilis ang pagdapo ng palad niya sa pisngi nito. Walang yaka. Sinungaling ka, Rafael. Sinungaling ka. Pinagkatiwalaan kita. Pumiyok na si Helena sa sobrang pag-iyak. Narinig sila ng magulang niya kaya nagsilabas ang mga ito. Helena, Rafael, ano bang nangyayari? Ang ina niya ang nagtanong. Hindi pala talaga siya nagtatrabaho sa store, mama. Sinungaling ka. Muli niyang sigaw dito. Nilapitan pa niya si Rafael at pinagsususuntok sa dibdib. Nagtiwala ko na totoo ka. O baka pati pagmamahal mo sa akin, peke. No, Helena. Mahal kita. Hindi kita niloloko. Mahal talaga kita. Mahalaga ka na sa akin. Sa katauhan ko, mali ako ng ginawa. Hindi ko na kasi alam kung paano bababawiin yung naipakilala ko. Iniisip kong hindi naman na siguro yun big deal. Kasi mahal naman natin ang isa't isa. Helena, walang magbabago. Ako pa rin naman si Rafael na mahal ka at pagsisilbahan ka. Hindi ko sisirain ang pangako ko sa'yo. Rafael, bakit ba hinahabol mo pa yan? Umuwi ka na, Rafael. Umalis ka na, Vina. Bago pa kita masaktan. Galit na sigaw ni Rafael sa babae. Matinding irap ang ginawa nito bago pa dabog na umalis na. Sila na lang ang natira habang ang ama niya dismayado sa ginawang pagsisinungaling ni Rafael. Gusto ko pong magpaliwanag. Sa tingin ko malinaw na ang lahat sa anak ko. Siya ang magdedesisyon at hindi kami. At kung may dapat kang hingi ng tawad o pagpaliwanagan ay dapat na si Helena at hindi kami. Ito lamang ang sinabi ng ama ni Helena bago pumasok. Helena, wag naman ganito. Lumuluha na si Rafael. Mahal na kita. Mababaliw ako kapag iniwan mo ko. Mahal mo pero pinagsinungalingan mo? Mahal mo ba talaga ako? O baka naman katawan ko lang ang minahal mo? Nagdaramdam na tanong ni Helena sa kanya. Pumasok na ito at hindi na siya nilingon pa.
Iho, palipasin mo muna ang gabing to, tapos tsaka na kayo mag-usap ulit. Paniguradong masama lang ang loob ni Helena. Magiging maayos din ang lahat. Ngunit iho, sana, huwag mo siyang sukuan. Lalo na ngayon na kailangan ka niya. Buntis si Helena. Nanlaki ang mata ni Rafael sa sinabi ng ina nito. Hindi niya alam ang magiging reaksyon. Pumasok na din sa loob ang ina ni Elena at siya na lang ang natira sa labas. Hindi siya aalis, hindi niya susukuan ang kanyang nobya. Ngayon pa na magiging ama na siya. Siraulo siya pero napatino siya nito. Binago nito ang mga maling paniniwala at katwiran niya. Nakatayo lang si Rafael sa labas ng bahay nila Helena. Hindi siya aalis hanggat hindi sila nagiging maayos. Desperado niyang tinawagan ng kapatid niyang si Jairus. Bakit na naman? Tama pala lahat ng sinasabi niyo. Ganito pala ang pakiramdam na umiyak ng dahil lang sa isang babae. Pagak siyang natawa. Nasaan ka? Seryoso nitong tanong. Hindi na mahalaga, laban ko to. Hindi ako susuko. Buti nga sa'yo. Pupuntahan lang naman sana kita para videohan. Para may katibayan ako na umiyak ka ng dahil sa isang babae. You deserve it anyway. Congrats. Binaba ni Jairus ang tawag. Sabi na nga ba't hindi siya nito kakampihan eh. Ibinulsa ni Rafael ang phone niya at itinuon na lamang ang pansin sa harap ng bahay nila Helena. Bumuhos man ng malakas na ulan na sumabay sa kasawian ng mga puso nila, hindi ito alintana ni Rafael. Hinihintay niya si Helena. Hinihintay niya na kausapin muli siya ng taong pinakamamahal niya. Dahil mababaliw siya kapag hindi sila naging maayos ni Helena. Nakasilip lamang si Helena mula sa bintana. Umuulan. Napakalakas ng buhos ng ulan. Ngunit nananatiling nakatayo si Rafael sa labas ng kanilang bahay. Basang-basa na ito at ngawit pa ang mga paa. Awang-awaman, masakit pa rin sa kanya ang ginawa nitong pagsisinungaling. Gusto niyang bigyan ng dala si Rafael. Nak, hindi ka ba naawa sa kanya? Labasin mo na't papasukin. Bakit po pa? Galit ka rin po sa kanya, di ba? Tanong niya sa ama niyang pinuntahan pa talaga siya sa silid niya. Oo, pero nak, wala naman siyang pinakitang masama sa'yo. Mahal na mahal ka niya. Nakikita ko iyon sa mga mata niya. Hahayaan mo bang mawalan ng ama ang anak mo dahil lang sa pagsisinungaling niya? Maaari naman itong pag-usapan, nak. Sana'y piliin mo pa rin ang maging masaya. Galit ako, ngunit nangunguna pa rin ang pag-aalala ko na hindi magiging maayos ito. Lumuha naman si Helena. Mariin siyang napapikit bago humiga sa kama niya at pinilit na matulog. Naramdaman niyang umalis ang kanyang ama. Ngunit matitiis ba niya si Rafael? Ilang minuto lang, bumangon na muli siya at agad nang nilabas si Rafael. Napangiti ito nang siya ay masilayan. Sa wakas, lumabas ka na. Hinang-hinaman, nagawa pa rin itong humakbang palapit sa kanya. Niyakap siya nito habang umiiyak. Pakiusap, huwag mo kong iiwan. Gago ko kasi nagsinungaling ako. Sobrang tanga ko dahil pangit ang simula ng intensyon ko. Pero hindi nagtagal. Nararamdaman kong nagiging mahalaga ka na. Araw-araw, palalim ng palalim ang nararamdaman ko sa'yo. Lumuha si Helena. Rafael, kakayanin ko para sa anak ko. Oras na magdesisyon akong tapusin ang namamagitan sa atin. Wala akong pakailam kahit na mayaman ka pa. Wala akong pakailam sa pera mo, Rafael. Minahal kita bilang ikaw at hindi dahil sa kayamanan mo. Leching yaman yan. Paki ko dyan. Nabuhay akong simple lang. Mamamatay akong simple. Alam ko, sorry na talaga. Hindi na mauulit. Please, huwag mo akong iwan. Mahal na mahal kita. Pumasok na tayo. Aya niya habang inaalalayan nitong pumasok. Pinaupo na muna niya si Rafael. Inabutan naman ito ng tuwalya ng kanyang ina. Ang ama niya ay napangiti sa kanya. Pasensya na po talaga sa ginawa ko. Sambit pa nito sa kanyang ina. Iho, ang mahalagay maayos na kayo ni Helena. Ayoko lumaki ang apo ko na walang ama. Ayokong pagmulat pa lang niya sa mundong ito'y wala na siyang kagigis ng ama. Hindi po yun mangyayari. Pangako niya bago napasulyap kay Helena na tinutuyo rin ang sarili dahil nabasa ito. Matapos lang makapagpahinga ni Rafael, kinausap siya ng ama ni Helena. Kaninang umaga galing siyang hospital. Nawalan siya ng malay at doon namin nalaman na nagdadalang tao na nga siya. Gusto ko masiguro sa kanya kung ikaw ang ama kaya paulit-ulit akong galit sa kanya. Hindi kasi niya sinabi sa amin na nobyo ka na pala niya. Maging ikaw walang nabanggit. Masama ang loob ko sa totoo lang.
Pero ayoko maghiwalay kayo. Lalo pa ngayon na buntis na ang anak ko, sa tingin mo papayag ako? Iho, babae ang anak ko. Matino si Helena, kaya sana panagutan mo siya. Gusto kong pakasalan mo ang anak ko. Ngunit kung hindi mo kaya at ayaw mo, hindi mo na sila makikitang mag-ina. Hindi ka na makakalapit sa kanila. Banta ng ama nito. Tumango siya bago sumagot. Nauunawaan ko po. Bukas na bukas isasabihan ko po yung magulang ko na ihanda ang para sa kasal namin. Dahil hindi man po ninyo hilingin, ito po sana yung hihilingin ko sa inyo na payagan kaming magpakasal at sana ay pumayag din po si Helena. Sinulyapan niya ang kanyang nobya na nakamasid lang sa kanilang masinsinang nag-uusap. Umiti ito sa kanya. Dito ay naging kampante na siya. Pa, bukas na bukas po isasabihan ko na ang pamilya ko. Masayang masaya niyang sabi. Maagang maaga pa lang nasa bahay na si Rafael ng kanyang ama't ina. Binulabog niya ang mga ito. Napakaaga mo naman iho. Takang tanong ng kanyang ina. May ginawang katarantaduhan ng batang yan. Galit na sabat ng kanyang ama. Itatakwil ko na talaga ang anak mong yan. Dad, chill lang. Nandito ko para sabihing magiging lola at lolo na kayo. Yes, may apo na kayo, tikakasal na ako. Proud niyang balita sa mga ito. At talagang nakagamit ka ba ng gamot? Lintik kang bata ka. Lahat ng bisyo ginawa mo na. Sinalag niya ang palo ng kanyang ama. Dad, I'm going to be a dad and that's true. Buntis na ang nobya ko. Nilihim ko sa inyo and that's my fault. Pero ngayong sinasabi ko na ayaw ba ninyo? Magiging lola na ako? Lumawak ang ngiti ng kanyang ina. OMG, magiging lolo ka na din. Napangiti ang kanyang ama. Hindi mo naman siguro kami niloloko? Tanong pa nito. No, so mamaya pupunta tayo upang makausap ang magulang ni Helena. Dad, wag nang magdala ng sobra. Simple lang ang gusto nila. Yun ang hiling ni Papa. Hindi makapaniwala ang kanyang magulang. Umalis na din siya kasi sasabihin niya pa ito kay Jairus. Dumiretso naman siya sa kanyang kapatid at ito naman ang binulabog. Tulog pa si Jai. Hindi niya na pinatapos si Clara. I'm going to be a dad. Masayang balita niya. Nagulat ito. Mas nauna pa nga itong tumakbo sa silid nila ni Jairus para gisingin ang kapatid niya. Ha? Sinong ama na? Kusot pa ni Jairus ang mata nito. Ako. Proud niyang sagot. Tito ka na at si Sean magkakapinsan na. Kagabi lang broken hearted kaya. Hindi na ngayon. Ikakasal na ako, Jairus, at ikaw ang best man ko. Natutuwang niyakapan niya si Jairus. Umiiyak siya dahil hindi siya makapaniwala na ganito pala kasarap ang ma-in love. Salamat sa payo ninyo. Napahagulgol na si Rafael. Nakatingin naman si Clara sa kanya't naiiyak din. Si Jairus naman, malakas siyang tinawanan habang kinukuha ang cellphone nito. Isang himala na ang babaerong si Rafael. Umiiyak sa saya dahil ikakasal na. Hinayaan niya lang ito basta masaya siya. Ayos lang po ba ang suot ko, ma? Nakangiting tanong ni Helena sa kanyang ina. Pinaghahandaan kasi niya ang pagpunta ng magulang ni Rafael mamaya dahil ngayong araw lang niya makikilala ang mga ito. Maganda ka, anak. Mas maganda ka sa simpleng suot mo. Hindi mo kailangan magbongga. Ako na nagsasabi sa'yo na maganda ka. Niyakap siya ng kanyang ina. Masaya ako na ibinigay na ng may kapalang tamang tao para sa'yo. Masaya din po ako, mama. Masayang masaya po ako dahil nasa tamang tao na po ako. Nagtawanan silang mag-ina kasi lumuluha na naman sila. Nak, iwas iyak na kasi baka mapano na kayo ng baby mo. Tumango siya bago pinahid ang luha ng kanyang ina at pinahid din naman ito ang sa kanya. Dumating ang takdang oras. Kompleto ang pamilya ni Rafael. Mga nakasasakyan lahat, talaga namang mayaman ang mga ito. Ngunit hindi niya alintana anuman ang estado ni Rafael dahil mahal niya ito. Nakaramdam siya ng hiya pero hindi iyon hadlang sa kanila. Hi, my name is Jairus, kapatid nitong kumag na to. And this is my wife and son. Pakilala ng kapatid nito. Napangiti siya. Nice to meet you, Helena. Sa wakas, may makakakwentuhan na ako. Wika pa ng asawa ni Jairus. Clara nga pala. And this is my mom and dad. Pakilala naman ni Rafael sa kanyang magulang. Nakipagbeso sa kanya ang ina ni Rafael at hinimas ang kanyang tiyan. Natutuwa ako makilala ka. Sa hapagkainan ay naupo silang lahat. Ikinagagalak ko pong makilala ang inyong pamilya. Ama ni Rafael ang nagsalita bilang ito ang haligi.
Ganon din naman ako. Nakakatuwa na dumating kayo sa munti naming imbitasyon. Pasensya na sa mga nakahain dahil pinili ko talagang hindi na magbongga pa. Sa kasal naman ng ating pag-uusapan ay handa po kaming tumulong sa abot ng aming makakaya. Pagtulong-tulungan na lang natin, mas maganda nga iyon. Ang ina naman ni Rafael. Sabi ng mga bata ay simple lang daw ang kasal at ano man ang gusto nila ay ating ibibigay dahil sila naman ang magsasama. Nakinig lang sila sa usapan. Natapos ito bandang 7:00 at nagpaalam na ang lahat. Si Rafael ay naiwan dahil nais nitong makasama pa siya bago sila maging abala sa pag-aayos ng kasal. Habang magkatabi sila sa higaan ay nagkwentuhan na muna sila dahil hindi pa naman sila inaantok. Excited na akong ikasal. Natutuwang sabi ni Rafael. Sigurado ka na ba? Hindi ba napipilitan ka lang o nabibigla dahil ilalayo kami ni Papa kapag hindi ka pumayag? Mahal kita to lang dahilan para mabigla o matakot lang ako. Seryosong sagot ni Rafael. Napangiti siya. Niyakap siya nito at hinagkan sa noo. Hinimas nito ang tiyan niya. Baby, wag mong pahirapan si Mami ha? Siyempre hindi kasi nandyan si Papa. Natatawang sabat niya. Natulog siyang payapa kasama si Rafael. Walang nangyari sa kanila dahil ayaw daw ni Rafael na siya ay mapagod. Kinabukasan ni maagang gumising si Rafael upang maghanda ng almusal nila ni Helena. Nakiusap siya sa magiging biyenan niyang babae na siya na ang gumawa ng almusal nila ni Helena. Hinayaan naman siya nito. 1 oras yata niyang ginawa ang almusal bago pumunta sa silid upang dalhin ito. Ngunit pagtingin ni Helena sa pagkain, parang nagdadalawang isip ito. Why? Mahinahon niyang tanong. Ayoko sa kulay red na yan, naiinis ako, alisin mo yan. Tsaka bakit ba nag-abala ka pa? Hindi siya nakakibo. Nasaktan siya ngunit hindi niya pinahalata. Umiti lang siya at sinabing papalitan na lamang. Hindi na wag na. At bakit ba ang baho ng pabango mo? Inamoy-amoy niya ang kanyang sarili. Ayaw mo ba sa pabango ko? Sige, papalitan. Hindi na, sige na, lumabas ka na. Utos nito bago muling nahiga sa kama. Ngunit hindi pa niya nilalapag ang pagkain sa mesa, tinawag siya bigla ni Helena. Rafael, bakit ba hindi ka na bumalik? Ano, iiwan mo na ako? Napakamot sa batok si Rafael. Problema ng buntis na yun. Napatanong na lang siya sa sarili. Matapos lambing-lambingin si Helena, bumaba na nga siya. Nakatulog na kasi ito. Natatawang tinignan siya ng kanyang ina. Malala ba? Wala pa yan iho. May mas ilalala pa ang tantrums at mood ng buntis. Mapapaiyak ka na lang talaga gaya ng papa mo. Malala din ako magbuntis kasi lahat na lang kinaiinisan ko. Ayos lang po, uunawain ko po siya. Mahirap po ang magbuntis mama. Kailangan ko siyang alagaan. Pahinga ka na muna hanggat tulog siya. Mamayang gabi, baka bigla ka na lang utusan noon. Napangiti siya bago tumango. Bukas pa naman sila mag-aayos ng seminar para sa kasal nila. Sa ngayon kasi, pinapabawi muna niya sa pahinga si Helena. Sasamahan naman daw sila ng kanyang ina upang mas mapadali. Gusto pa nga ng ina niya na sa bahay na muna sila nito. Ngunit tumanggi siya dahil ayaw niyang malungkot si Helena. Bandang 8:00, sa kasarapan ng tulog niya dahil pagod siya maghapon sa kakasunod sa gusto ni Helena, bigla na lamang siya nitong ginising. Gusto ko ng santol. Malambing nitong sabi. Sige, sandali at bibili ako. Pero gusto ko, rainbow yung kulay ng buto. Napakunot ang noo niya. Ha? May santol ba na rainbow ang kulay ng... Natigilan siya na makitang umiba ang itsura nito. Mahal kita pero sasabihin ko sa iyo ang totoo na walang ganun. Helena, gusto mo bang ibang santol na lang? Hindi mo na ako mahal kaya ayaw mo kong hanapan. Umiyak ito bigla. Napamura siya ng mahina. Please don't cry. Oo na, hahanap na ako, sandali lang. Agad siyang lumabas ng bahay. Dala ang kotse, pinuntahan niya ang kapatid niyang si Jairus. Antok na ito pero ginising pa rin niya. Patawarin mo ko pero kailangan kita ngayon bro. Inambahan kasi siya nito ng suntok. Ginulo ba kita nung naglilihi si Clara ha? Hala, iwala ka naman nun sa tabi niya. Nag-peace sign si Rafael. Si Jairus naman ay susuntukin na siya. Parang awa mo na. Gusto ni Helena ng santol na rainbow ang kulay ng buto. Napamura ang kapatid niya. Sana sinabi mo na walang ganun. Umiiyak eh. Sige nga, saan tayo hahanap ng santol na ganun? Kahit magdamag tayong humanap, walang ganun Rafael. Sira ulo ka. Dinamay mo pa ako sa problema mo.
Naiinis man, sumakay na ito sa kotse. Paikot-ikot sila upang magtanong at kahit bilhin niya ng 5,000 isang piraso ipapatulan niya makakita lamang. Mahilo-hilo na sila ni Jairus kakahanap pero wala talaga. Inihinto na muna niya ang sasakyan at tinawagan si Helena. Sumagot naman ito. Wala talaga eh. Nakikiusap na ang kanyang boses. Sige, itlog na lang ng ostrich. Gusto kong kainin. Mahal kita palagi. Pahabol pa nito. Mahal din kita. Sagot naman niya. Mabilis silang pumunta sa farm at kahit madilim na, wala siyang pakailam dahil kinapala na niya ang mukha niya. Pinatulan naman siya ng may-ari at ibibenta ng 100,000 sa kanyang itlog. Grabe na talaga. Naiiling ang kapatid niya. Natatawang hinatid niya ito sa bahay nito bago siya umuwi. Ngunit malaki ang itlog kaya naman kailangan niyang magpatulong sa biyanan niyang lalaki. Nagulat pa ito ngunit napailing na lamang dahil sa trip ng anak niya. Itatanong sana niya kung ngayon na rin ba lulutuin nang makita niyang mahimbing nang natutulog si Helena. Lahat ng pagod niya'y nawala nang ito ay makita. Hinagkan niya sa noo si Helena at kinumutan. Pa, tulog na ho. Bukas na ho yan, ako na po ang bahala. Pagpasensyahan mo na ha. Oo naman papa, gagawin ko po lahat para sa kanya. Kinabukasan ni nagising si Helena na may ngiti sa labi nang makita ang itlog. Magkano naman to? Tanong niya kay Rafael na sinisimulan ng ilaga ang itlog. Mura lang. Nagigilty siya na ito ay pinahirapan. Niyakap niyang bigla si Rafael. Salamat kasi hindi mo ako kinaiinisan. Hindi ka nagalit o hinayaan akong umiyak. Sorry kasi alam kong napagod ka. Mahal kita, tanda kong gawin lahat para sa'yo, Helena. Umagang kay sweet ang atake nila. Sa paglipas ng mga araw, maayos na naihanda ang lahat. Dumating ang takdang araw ng kanilang kasal at naging maayos naman ito. Hindi sila lumipat ng bahay, kundi pinagawa nila ang bahay na tinutuluyan ni Rafael upang iyon ang maging tahanan nila. Ayaw rin kasi ni Rafael na malulungkot siya kapag malayo sila sa kanyang mga magulang. Napakabuti ng kanyang asawa. Saan pa nga ba siya makakahanap ng ganitong lalaki? Naikwento naman ni Rafael sa kanya na dati itong babaero kahit nung unang kita pa lang nila. Tinanggap niyang naging ganun ang asawa niya, ngunit nakita naman niya ang pagbabago nito. Mahal niya ang kanyang asawa at mamahalin niya pa ito hanggang sa magpantay ang kanyang mga paa. Ito na ang landas na pinili niya at iyon ay ang makasama si Rafael habang sila'y nabubuhay.